Sa puso ng Pakistan, sa malawak na probinsya ng Multan, isang kuwento ng hindi kapani-paniwalang takot ang nangyari. Isang kuwento na nagpapalamig sa kaluluwa at naglalantad ng malalim na kahinaan na kinakaharap ng ating mga kababaihan. Nagsimula ito sa isang karahasan laban sa isang bata. Isang 12 taong gulang na babae, na ang pangalan ay dapat na nauugnay sa kawalang kasalanan at paglalaro, ay sa halip ay marahas na inatake habang siya ay nagtatrabaho lamang sa bukid. Ang unang krimen na ito, isang brutal na paglabag sa isang batang buhay, ay hindi sinalubong ng mabilis na kamay ng hustisya o ng ginhawa ng suporta ng komunidad. Sa halip, ito ay naging lason na binhi kung saan lumago ang isang mas kinakalkulang gawa ng kalupitan, na nagtatakda ng isang mapanirang siklo ng paghihiganti na magsasakripisyo ng isa pang biktima at magwawasak ng isa pang pamilya. Ang sakit ng unang pag-atake na ito ay napakalaki, isang sugat na idinulot hindi lamang sa bata kundi sa kanyang buong pamilya. Sa isang makatarungang mundo, ang pokus ay nanatili lamang sa kanyang paggaling at sa paghahanap sa kanyang umaatake. Gayunpaman, sa komplikado at madalas na patriarkal na istruktura ng ilang komunidad sa kanayunan, ang konsepto ng karangalan, sa kasamaang palad at mali, ay nagiging sanhi ng karahasan. Ang paglabag sa isa ay itinuturing na isang paglapastangan sa pangalan ng pamilya, isang bahid na, sa kanilang isip, ay maari lamang linisin ng isang katumbas na paglabag. Ang malalim na pagkakamaling lohika na ito ay binaliwala ang pagkatao ng mga individual na kasangkot, na binabawasan ang mga batang babae sa simpleng simbolo sa isang barbarong laro ng paghiganti at pagmamataas ng pamilya. Ang unang krimen na naganap noong Hulyo 16, 2017 ay isang matinding paalala ng pang-araw-araw na panganib na kinakaharap ng mga kababaihan sa maraming bahagi ng ating bansa. Madalas silang pinapadala upang magtrabaho sa mga liblib na lugar. Ang kanilang kaligtasan ay hindi gaanong pinahalagahan sa pakikibaka para mabuhay. Ang sinasabing salarin, ang kapatid ng isa pang batang babae mula sa isang kaugnay na pamilya, ay nakatakas sa agarang pagdakip na nag-iwan ng kawalan kung saan dapat ay may hustisya. Ang kawalan ng panagutan na ito ay lumikha ng isang mapanganib na vacuum, isang vacuum na mabilis na napuno ng pagkauhaw sa paghihiganti. Ang pamilya ng 12 taong gulang na biktima, na pakiramdam ay nabigo sa sistema at itinulak ng isang baluktot na pag-unawa sa karangalan, ay nagpasya kumilos sa kanilang sariling mga kamay, na nagpapatuloy sa mismong karahasan na kanilang kinondena. Ang tugon ay hindi upang humingi ng legal na tulong o upang hilingin ang pag-aresto sa suspek. Sa halip, isang nakakagimbal na desisyon ang ginawa, isang desisyon na magdodoble sa trahedya at magpapalala sa kawalan ng katarungan. Ang galit at kalungkutan ng isang pamilya ay binaluktot upang maging sandata na itinutok sa isa pang inosenteng bata. Pinili nilang targeting ang 16 na taong gulang na kapatid na babae ng batang lalaki na inakusahan ng unang krimen. Ang desisyong ito ay isang malaking kabiguan ng moralidad at awa, na nagpapakita kung gaano kadali ang siklo ng karahasan ay maaring mawala sa kontrol kapag ang tradisyonal, nakakapinsalang mga ideya ng karangalan ay inuuna kaysa sa pangunahing karapatan at kaligtasan ng mga kabaihan at kabataang babae. Ang entablado ay nakatakda para sa pangalawa at mas pampublikong gawa ng kalupitan. Ang nakatakot na utos para sa pangalawang panggagahasa ay hindi galing sa isang formal na jirga o village council na illegal at patuloy pa ring ginagawa. Instead, ang hatol ay nagmula sa isang mas intimate at marahil mas masamang pagtitipon, isang grupo ng mga kamag-anak ng unang biktima. Ito ay isang family council na pinamamahalaan ng matinding emosyon at baluktot na pag-iisip ng hustisya, na nagpulong para magbigay ng sarili nilang uri ng parusa. Nag-utos sila na ang 16-year-old na babae ay kailangan ding maranasan ang nangyari sa kanilang kamag-anak. Ang informal na tribunal na ito, na binubuo ng mga tiyuhin at iba pang miyembro ng pamilya, ay nagpasya na ang revenge rape ang tamang presyo na babayaran. Isang eye for an eye na filosofiya na tinitingnan ng katawan ng babae bilang battlefield para sa paghihiganti. Noong July 18, 2 araw lang matapos ang unang krimen, ang malupit na sentensyang ito ay isinagawa ng may nakakakilabot na katumpakan. Ang 16-year-old na babae ay kinaladkad mula sa dapat ay ligtas niyang tahanan ng isang grupo ng mga lalaki. Napilitan ang kanyang mga magulang at kapatid na manood
Ang kanilang mga pakiusap at iyak para sa awa ay hindi pinansin habang ginagawa ng mga umaatake ang kanilang brutal na gawain. Hindi ito isang krimen na ginawa sa dilim. Ito ay isang pampublikong palabas ng pagpapahiya na idinisenyo para ipahiya hindi lang ang biktima kundi ang buong pamilya niya. Ang mismong mga tao na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay naging walang magawa. Ang kanilang autoridad at pagmamahal ay walang kapangyarihan laban sa determinasyon ng mob na ipatupad ang brutal nitong paghihiganti. Ang gawaing ito ay isang kalkuladong pagpapakita ng kapangyarihan, isang deklarasyon na sa kanilang mundo, ang mga alitan ng mga lalaki ay nalulutas sa pamamagitan ng paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Ang kawalang kasalanan ng babae ay hindi mahalaga. Ang kanyang pagkakilanlan ay nabawasan sa pagiging kapatid ng akusado. Naging piyesa siya, isang pag-aari na kailangang sirain para saktan ang kanyang kapatid at ang kanyang pamilya. Ang kasong ito ay malinaw na nagpapakita ng malalim na nakaugat na patriarchal mindset, kung saan ang mga kababaihan ay hindi nakikita bilang mga individual na may sariling karapatan at dignidad, kundi bilang pag-aari na ang halaga ay nakatali sa kanilang kalinisan at karangalan ng kanilang pamilya. Ang trauma na idinulot sa harap ng kanyang mga magulang ay isang sadyang taktika para mapakinabangan ang kahihiyan at masiguro na ang mensahe ay malinaw na malinaw. Ang paglahok ng mga miyembro ng pamilya sa pag-utos at pagsasagawa ng isang napakasamang gawain ay isang nakakakilabot na indikasyon ng social fabric sa mga lugar na ito. Ipinapakita nito ang kumpletong pagbagsak ng moral compass, kung saan ang kinship na dapat ay nangangahulugang proteksyon at pagmamahal ay nabaluktot para maging dahilan ng kabangisan. Hindi ito ang hustisya ng isang estado o ng isang formal na sistema. Ito ay ang hilaw, walang batas na paghihiganti ng isang angkan. Ipinapakita nito kung paano, sa kawalan ng matatag at pinagkakatiwalaang legal na institusyon, maaring lumitaw ang parallel systems of justice na gumagana sa mga code of honor na hindi lamang archaic, kundi fundamentally inhumane at nakakasira sa buhay ng mga kababaihan. Sa gitna ng kadilimang ito, isang matinding pagtutol ang lumitaw mula sa hindi inaasahang pinagmulan, ang mga nanay ng parehong biktima. Pinag-isa ng kanilang kalungkutan at malalim na pakiramdam ng kawalang katarungan, ang dalawang babaeng ito ay tumangging patahimikin ng takot o ng pressure ng lipunan. Ginawa nila ang pambihirang hakbang na pumasok sa bagong tatag na Violence Against Women Center sa Multan, isang pasilidad na pinapatakbo ng gobyerno na nilikha upang mag-alok ng kanlungan at daan patungo sa hustisya. Ang kanilang tapang na i-report ang mga krimen laban sa kanilang mga anak na babae, ang tumayo ng magkasama laban sa kanilang sariling komunidad at pamilya ay isang revolusyonaryong gawain. Pinili nila ang batas kaysa sa batas ng paghihiganti at naging dahilan ng opisyal na investigasyon. Ang Violence Against Women Center ay kumakatawan sa isang mahalagang lifeline. Bilang kauna-unahan sa uri nito sa probinsya, na itinatag sa ilalim ng bagong batas para protektahan ang mga kababaihan, ang pag-iral nito ay napatunayang mahalaga. Dito nakahanap ang mga kababaihan ng lugar kung saan naririnig ang kanilang mga kuwento, kinikilala ang kanilang sakit, at sineseryoso ang kanilang paghahanap ng hustisya. Isinagawa ang mga medical examination na nagkumpirma sa kakilakilabot na pang-abuso na dinanas ng dalawang babae. Ang sentro ay nagbigay hindi lamang ng mekanismo para i-report ang krimen sa pulisya, kundi nag-alok din ng medical, legal at psikolohikal na suporta na lumikha ng isang integrated response system na lubhang kailangan sa ating bansa. Ipinakita nito na kapag available ang mga resources, gagamitin ito ng mga kababaihan. Ang mga ginawa ng mga nanay na ito ay sumira sa inaasahang salaysay ng tahimik na pagdurusa. Sa isang lipunan, kung saan madalas hinihingi ng dangal ng pamilya na itago ang mga kahiya-hiyang insidente, pinili nilang ilantad ang katotohanan. Ang kanilang kolektibong boses ay mas malakas kaysa sa mga bulong ng komunidad. Naintindihan nila na ang pananahimik ay magpapatuloy lamang sa siklo, at ang tanging paraan para protektahan ang ibang mga babae ay panagutin ng mga gumawa ng krimen, kahit sino pa sila. Ang kanilang katapangan ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Ang pagdurusa ng kanilang mga anak na babae ay hindi magiging isang nakatagong sikreto ng pamilya, kundi isang pampublikong panawagan para sa hustisya na kailangan marinig at tugunan ng buong bansa. Ang kasong ito ay agad na nagdulot ng malaking tugon mula sa pulisya,
sa pag-aresto ng humigit kumulang 20 individual na bahagi ng Family Council na nag-utos ng revenge rape. Nahaharap ang mga suspek sa posibilidad ng matinding parusa, kabilang ang life sentence o maging ang death penalty, sa ilalim ng mga batas ng Pakistan laban sa mga kakilakilabot na krimen. Ang mabilis na aksyon na pinasimulan ng report ng mga ina sa sentro ay nagpakita na kapag ang sistema ay na-activate, maaari itong gumana. Binigyang diin nito ang lubos na pangangailangan ng pagkakaroon ng accessible at supportive na mga institusyon tulad ng Violence Against Women Center, na nagbibigay kapangyarihan sa mga biktima at kanilang mga pamilya upang sirain ang mga tanikala ng katahimikan at takot. Itong nakakatakot na kaso mula sa Multan ay hindi lang isang isolated incident. Ito ay isang masakit na echo ng sarili kong kwento. At ang mga kwento ng napakaraming iba pang kababaihan sa Pakistan. Noong 2002, isang jirga sa village namin sa Mirwala ang nag-utos ng gang rape sa akin bilang parusa sa diumano'y kasalanan ng nakababata kong kapatid. Ang pinagdaanan ko, tulad ng sa 2 batang babae na ito, ay isang sentensya na ibinaba ng isang parallel justice system. Isang sistema na tinitingnan ang mga babae bilang instrumento para sa pag-ayos ng mga away ng kalalakihan. Ang makita na umuulit ang pattern na ito pagkaraan ng maraming taon ay isang nakakapanghinayang kumpirmasyon na kahit may mga batas na nagbago, ang malalim na nakaugat na kaisipan na nagpapahintulot sa mga ganitong kalupitan ay nananatili. Ang laban para sa kaluluwa ng ating bansa at ang kaligtasan ng ating mga anak na babae ay malayo pa sa katapusan. Ang mga istatistika ay nagpapakita ng isang malungkot na larawan ng realidad para sa mga kababaihan sa Pakistan. Ang ating bansa ay patuloy na nasa pinakamababa sa mga global index para sa gender equality. Ang United Nations at ang World Economic Forum ay nagbigay din sa matinding panganib at pagkakaiba-iba na kinakaharap ng mga kababaihan mula sa limitadong akses sa edukasyon at oportunidad sa ekonomiya hanggang sa pagiging biktima ng matinding uri ng karahasan. Hindi lang ito mga numero sa isang pahina. Kinakatawan nila ang totoong buhay, mga ninakaw na potensyal, at isang klima ng takot na laganap sa buhay ng milyon-milyon. Ang kaso sa Multan ay isang sintomas ng mas malaki at sistematikong sakit na ito. Isang kultura ng impunity na pinayagan ng lumala ng matagal na panahon. Ang pandaigdigang pagtutol at ang mga panawagan para sa reforma mula sa mga organisasyon tulad ng Amnesty International ay mahalaga, ngunit ang tunay na puwersa para sa pagbabago ay dapat manggaling sa loob. Kailangan nating walang humpay na ipaglaban ang ganap na pagpuksa sa lahat ng parallel justice systems. Formal man itong mga jirga o informal na family councils. Kailangang ipatutupad ng Estado ang autoridad nito at tiyakin na mayroon lamang isang batas sa bansa. Isang batas na nagpoprotekta sa bawat mamamayan, lalo na ang mga pinaka-vulnerable. Nangangailangan ito hindi lamang ng pagpapalakas ng ating mga legal at police system, kundi pati na rin ng pamumuhunan sa edukasyon at community dialogue upang hamunin at buwagin ang patriarchal na konsepto ng karangalan na nagtutulak sa karahasan na ito. Gayunpaman, kahit sa harap ng ganitong kalagiman, mayroong isang malakas na pinagmumulan ng pag-asa. Ito ay naninirahan sa hindi sumusukong espiritu ng mga nakaligtas. Ito ay nagniningning sa tapang ng 2 ina na magkasamang nanindigan at humingi ng hustisya. Ito ang parehong espiritu na nagbigay daan sa akin upang baguhin ang aking sakit tungo sa isang layunin, pagtatayo ng mga paaralan at isang shelter para sa mga kababaihan. Ang katapangan ng mga biktima at kanilang pamilya sa Multan ay hindi isang kwento ng kahihiyan. Ito ay isang patunay ng pagiging matatag ng tao at isang nakaka-inspire na panawagan para sa aksyon. Ang kanilang laban ay laban natin. Dapat nating parangalan ang kanilang tapang sa pamamagitan ng walang pagod na pagtatrabaho upang makabuo ng isang Pakistan, kung saan walang sinumang babae ang muling magiging pawn sa isang laro ng karangalan, at kung saan ang hustisya ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang karapatan para sa lahat.